architects of the GMA Philippines platform. Let's give her a warm round of applause. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. Sige. Bago po ako magsimula sa aking presentation, gusto ko po muna sanang i-acknowledge lahat ng mga sektor na nandito. So, pag tinawag po halimbawa yung sektor nyo, pwede po ba kayong ma-request na tumayo? Okay lang po ba? So, welcome po sa ating mga participant from the local government. Palakpak po tayo. Wala po ba breakfast? Salamat po. Ang ating mga participants from the national government. Ayun po tayo. Sa ating mga taga-academe, ang ating mga kasamahan po sa non-government organizations, at ang ating mga magigiting na mga kasama mula sa ating mga komunidad. Salamat po. Sige. Magandang umaga po. Ako po si Josel Pangilinan, ang GMA Philippines coordinator. So bago po ako magsimula, ito po isang napakalaking honor po na i-welcome po kayo sa Philippine Mangrove Alliance, Philippine Mangrove Conference 2026. Over the next few minutes, I want to set a stage why we are all here and why the conference this year matters more than ever. So gusto ko, next slide please, gusto ko lang po ipakita ano po yung i-cover ng session o itong presentation ko. Una, ang Global Mangrove Alliance, sino po kami? Bakit po kami nag-exist at ano po ang aming vision hanggang 2030? Pangalawa, ay sino po ang GMA Philippines, ang aming mandato, ang aming mga miyembro, at ang aming pong country host. Ang pangatlo po ay ang Philippine Mangroves, yung sitwasyon po ng Philippine Mangroves. Pangapat po, bakit po tayo may conference ngayon? Bakit ngayon? And pang-lima po, at kung ano po, ang Philippine Mangrove Conference 2026. Next slide, please. So, sino po ba ang Global Mangrove Alliance? Ang Global Mangrove Alliance po ay isang koalisyon ng NGOs, government, academy, at mga local communities na katrabaho namin na united for mangrove conservation. Ang mga miyembro po ay nagko-contribute at nagbebenepisyo mula sa sama-samang pag-aalam, pag-aaral, pagkakaroon ng oportunidad para sa funding at mga technical solution. Kami po din ay nagtatrabaho collaboratively over a span of activities katulad ng field actions, ibig sabihin po mangrove restoration and conservation on the ground, policy advocacy campaigns, at saka mga international activities. Ang strategy shift po na sinusulong po ng Global Mangrove Alliance, isang vision kung saan meron pong accelerated country-level action para sa conservation and restoration. Next slide, please. Ang GMA po ay nagtatrabaho sa tatlong goals. Ang una pong goal ay health loss. Ito po ay para i-reduce po ang human-driven mangrove losses to zero at iligtas po o i-secure po ang approximately 168,000 square kilometers by 2030. Ang pangalawang goal naman po ay restore half.
Katulad po ng kung anong ibig sabihin niya, ipanumbalik ang kalahati ng mga nawawalang mangroves po globally. At ang pangatlo po is double protection. Ito po naman ay increase ang long-term conservation and protection mula sa 40% ngayon natin na nasa loob o napapaloob under protected areas to at least 80% ng mga remaining mangroves natin globally. Ang ibig sabihin po nun ay maaari tayo makapag-secure ng mahigit na 61,000 square kilometers ng mangroves. Ang GMA po, as a coalition, ay meron pong 4 na goals. So katulad po ng nasa screen, 2 po ay related sa climate. So for climate adaptation, ito po ay para increase ang resilience to impacts to climate and ocean changes through the investment of at least 10,000 billions. Ang pangalawa naman po is related to climate mitigation. Nilalayan po ng GMA na ma-eliminate lahat ng mangrove-associated anthropogenic GHG or greenhouse gas emissions. Ang pangatlo naman po is sustain biodiversity. I-ensure po ang long-term sustainability ng mangrove-associated biodiversity globally. At ang pang-apat po is may kinalaman po sa food security and human well-being para po i-improve ang well-being ng additional 10 million people na dependent on mangroves and coastal ecosystems. So next slide please. So yung ginagawa po ng GMA ay meron pong triple benefits. So dun sa nabanggit ko kanina ng goals, meron pong triple benefits which is actually climate action. So yung sinabi ko kanina, climate mitigation and climate adaptation. So sa climate action, meron po siyang nilalayo na prevention po ng avoided loss. So, nagpe-prevent po ng 0.26 gigatons of carbon dioxide emissions. So, medyo technical. Restoration po, pag nag-restore ay magkakapag-secure tayo ng 0.635 gigatons of carbon. And then, in terms of protection, meron din po tayo masisecure na 9.14 gigatons of carbon. So ito po ay kung gagawin po natin yung conservation and restoration. Pangalawa naman po, sa food security, kung panangalagaan natin ang ating mga mangroves, makakapag-secure po tayo ng 800 billion commercial fish and shellfish annually. So ito po ay global data. In terms of restoration, makakapag-generate tayo ng 25 plus billion fish and shellfish yearly. And then protection is to protect nursery supporting 291 billion of fish and shellfish. So coastal protection po, reduce flood risk for at least 15 million people globally. And then in terms of restoration, maprotektahan po niya ng 65 billion worth of properties and livelihoods. And the last one is on providing, which is actually very important to all of us, yung provision ng natural barriers for coastal communities from intensifying storms. So sino po ba? Ito po ay Global Mangrove Alliance Philippines. So pinapakilala po, kami po ay 9 organizations. Kami po ang national chapter ng GMA sa Pilipinas. Ang aming, so pareho po ng GMA, pareho po ang goal, pero ang ginawa po namin ay Philippinize po ang strategy ng Global Mangrove Alliance Philippines. So may sariling strategiya po ang GMA Philippines. So ang aming pong mission is to conserve and rehabilitate Philippine mangrove ecosystems through science-based approaches and collaborative partnership. At ang vision po namin for 2030 is thriving biodiverse mangroves sustainably managed by empowered communities and supported by government, private sector, and civil society as the foundation for resilient coastal livelihoods. So kaya dun sa title ng ating conference ngayon, Pautable Pathways for a Resilient, ano po? Ano nga yun? For a resilient communities. So, pareho ng GMA, meron po kami 3 goals. So, health loss.
restore half, and double protection. Next slide. So bakit po tayo may conference ngayon? So, magmula po 2014, nung ginawa po ang first na National Mangrove Summit and Conference, hanggang 2020, nagkaroon po tayo ng mga conferences. But after 2020, after pandemic, meron pong malaking gap. So ngayon po, 2026, nilayon po ng GMA Philippines na magkaroon ng panibagong Philippine Mangrove Conference para po naman tingnan at balikan kung ano po yung na-achieve natin from the commitments and target na na-set natin from 2014 to 2020. So, ang conference pa nito ay pagbabalik lang kung ano po ang mga nangyari at ano po ang pwede natin gawin to move forward. So, ito po, sabihin ko, nabasa po ninyo to dun sa pinadala pong concept note. So, meron po tayong tatlong layunin. Una, katulad ng nabinggit ko, is to learn from the past and assess the present so that we will be able to move forward. Pangalawa po is to share knowledge and co-create solutions. So tayo po, bilang mga nandito, kailangan po natin magtrabaho together, katulad ng nabanggit ni A.B. Maniglo kanina, magtrabaho together to make sure that we are able to secure our mangrove ecosystems. And the third one is to commit to action and amplify voices of everyone. So hindi lang po yan mga NGOs, importante po ang boses ng lahat, lalong-lalo na po yung ating mga partner communities. Next slide. So meron po siyang 4 na interconnected na conference themes in terms of progress, accountability, and lessons learned, innovations and best practices. Where are our mangroves? Ibig sabihin po, titingnan kung ano na ba ang kaligayan ng ating mga mangroves para makapagplano tayo. At ang pang-4 ay tingnan kung ano po yung mga challenges, opportunities, at mga posibleng ways forward natin para ma-secure natin yung ating bakawalan. So, sa loob po ng 3 araw, ito po yung pwede nyo ma-expect from the conferences. So, meron po mga sharing of knowledge, and then learning from each other through exhibits, displays, community and local government storytelling sessions, and then honest conversation of what works and what did not work. So, hindi po siya natatapos sa loob lang ng conference na kwarto na ito. Maaari po tayong mag-usap sa labas, kwentuhan, kung ano po ba yung mga challenges, at ano po yung mga oportunidad na pwede natin pagtrabuhan together to really secure our mangroves. And then the third one is to work together. Magplano tayo kung paano ba tayo susulong, o sinasabi nga ni A.B. Maniglo kanina, na magpadayon sa trabaho natin sa mangroves. So ito po ay hindi hiwalay sa ginagawa po ng Philippine government, nakalink po siya sa lahat ng mga commitments and target ng Philippine government. So ito po ay nakalink sa PDP, sa NCCAP, sa NBC, sa PBSAP, sa National Greening Program at sa NPCAP na ilo-launch po natin ngayon during the next 3 days. Next slide, please. Naka-anchor po rin siya sa ilang mga international commitments, katulad po halimbawa ng Paris Agreement, Clean Protocol, at yung mga iba po natin mga international commitments. So yun lang po. Siguro bago time stop na ako, pero gusto ko lang pong i-emphasize na yung conference po na to is our collective commitment. So hindi po to sinusulong lang ng GMA. Gusto po namin kayong imbitahan na makatrabaho para makapagplano at makapagbuo ng action para talaga ma-secure natin yung ating bakawan sa Philippines. So, ang ibig sabihin ko lang po ay i-encourage ko po kayo to share your stories, your data, and your experience. Like what I've said, every voice matters. Speak honestly about what works and what did not work. So wag po tayong mahiyado sa mga failures. And then, wrap up your sleeves and let's help the solution that we can all act together. And then the last one is, I would like to encourage you to walk out of this conference after 3 days with even one commitment that you can actually do
on your own. When you go back to your communities and you'll be able to implement, and you'll be able to maybe in the next 2 years when we do the next conference, we'll be able to see each other and then check on each other if we're able to achieve what we've promised. So yun lang po siguro at maraming salamat.